Magandang araw sa inyong lahat mga ka-TH. Sa video na ito ay ating pag-uusapan ang isang sign sa treasure hunting na tinatawag na triangulation sign with center deposit. Ito ang isa sa magandang sign na ating makikita kung tayo ay maghahanap ng isang sign. Ang sign na ito ay kadalasan nating makikita sa mga area na may nakalagay na big deposit. Ang mga triangulation na sign ay iba-iba ang ibig sabihin. Nakadepende sa sign kung paano ito nakaukit. May triangulation na puro dot ang nakalagay, mayroon ding triangulation na nakaukit sa bato. Kung gusto nyong malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga ito ay bisitahin nyo lang ang ating YouTube channel, at mag-scroll down lang kayo pababa at hanapin nyo ang previous vlog natin about dito. Ngayon mga ka-TH ay gagawa tayo ng decoding about sa sign na ito, triangulation na ang dot ay nasa gitna. Kapag triangulation ang ating makikita, ang ibig sabihin nito ay tatlong sign na may parehas na disenyo. Isa sa mga halimbawa ng sign na ating makikita ay, matatanda na puno. Ang mga puno na ito ay sobrang laki na ng mga ugat, halimbawa mga acacia tree, baliti tree at marami pang iba. At ang pangalawa ay ang bato na may kakaibang hugis. Ang mga bato na ito ay mayroong parehas na design na nakapositionang sa triangulation. Ang ibig sabihin ng dot na nasa gitna ay isa yang treasure point kung saan parte ng area nakabaon ang treasure. Tandaan, kapag tayo ay makakita ng isang triangulation na sign, huwag basta-basta maghukay sa mismo kinalalagyan ng triangulation. Dahil ang mga sign sa treasure hunting ay more on logic at kailangan ng malalim na pagkaunawa. Ngayon alam na natin ang basic na ibig sabihin ng triangulation. Magpatuloy naman tayo ngayon sa remapang. Ang ibig sabihin ng remapang ay kung paano natin hanapin ang mga sign at kung saan hanapin ang posible hiding spot ng treasure. Sa pag-locate ng treasure dito ay dapat dito mismo sa harapan ng sign na ito nakaharap kung saan nakapoint ang arrow. Kung inyong matatandaan, kanina ay pinag-usapan natin kung ano ang ibig sabihin ng triangulation at doon ay nabanggit natin ang tatlong bato o puno na formang triangulation. Ngayon dito na natin i-apply ang talakayang iyon. Halimbawa, kung ating mapapansin, dito sa gitna ng line sa ibabang bahagi ay mayroong maliit na guhit. Ang ibig sabihin nito ito yung bato na kung saan nakalagay ang bato na may triangulation. Kung kaya dito tayo magsisimulang mag-locate, sa west, east at south. So ngayon mayroon na tayong clue kung saan maghahanap. Ngayon, ang tanong paano naman natin malalaman ang saktong distansya ng tatlong sign na naka-triangulation. Bago tayo magpatuloy ay bigyan ko muna kayo ng kaunting kaalaman patungkol sa treasure hunting measurements. Kung tayo ay magsusukat ng distansya, dapat ang unang gamitin na sukat ay inches, at pagkatapos sukatin sa inches ay eco-convert natin ito into meters. Ngayon kung ating mapapansin ang triangulation na ito ay mayroong mga linya, ito yung magsisilbing sukat kada linya ng mga sign na nakapositioning sa triangulation. Ang sukat dito sa linya na nasa ibaba ay nasa 10 inches, at pati na rin dito sa ibabaw, sa kaliwa at kanan ay halos magkaparehas lang ng sukat nasa 10 inches. So ang ibig sabihin this is a perfect triangulation na mayroon lamang isa na sukat kada linya. Ngayon nasukat na natin ang saktong distansya sa mga sign, 10 inches ay magiging 10 meters. So 10 meters ang saktong distansya ng mga sign. So based doon sa aming karanasan patungkol sa pag-locate ng triangulation na sign ay hindi madali. Dahil ang mga sign sa treasure hunting ay iba-iba ang ibig sabihin, pero kung ikaw ay mausisa sa mga bagay-bagay at matalas na paningin at kaisipan ay madali lang itong hanapin. Dahil sa actual remapang ay magugulat ka pagdating mo sa area, minsan magtatanong ka sa sarili mo, hala bakit iba ito doon sa pinag-aralan ko? Kung kaya bago kayo sasabak sa gera ay siguraduhin na mayroon kayong sapat na bala at armas at higit sa lahat kabisado mo ang buong area. Para kung nagkaputo ka na ay alam mo na kung ano ang gagawin. Ngayon magpatuloy tayo dito sa sign na ito. Itong dot na nasa gitna, ay ito yung treasure point kung saang parte ng area na ito ibinaon nila ang treasure. At dahil nandito ito sa gitna ibig sabihin ay nasa sentro mismo ng tatlong sign na parehas ang design o hugis.
So nasa gitna, ang hanapin natin dito sa gitna mga ka-TH ay yung supporting sign. Ano ba ang supporting sign mga ka-TH? Ang supporting sign ay ito yung na nagsuporta doon sa deposit. Halimbawa isang bato na may kakaibang hugis ang nakita ninyo sa gitna. Ang bato na ito ay hindi mo maiintindihan ang kanyang forma, may maraming butas-butas, malalaking butas, may maliit at may malaki. So ano ba ang ibig sabihin nito? Ito ay itinakip sa ibabaw ng deposito. Ibig sabihin pagkatapos nilang tabunan ay nilagyan nila ito ng isang bato sa ibabaw na malaki at may kakaibang sign. Isa sa mga halimbawa nito ay yung tinatawag na artificial stone o bato-batuhan lang pero isa pala itong semento na hinulong nila ng pampasolido para magmukha itong isang bato. Ang maganda dito ay ang dot ay nasa gitna at hindi sa labas, kasi kapag ang dot ay nasa labas ng area of responsibility ay malayo ang kanilang pinagbaunan. At ang masaklap at ay mahirap allocate ang positioning nito maliban kung ang dot ay nasa gitna tulad nito. Kung nasa gitna ang ibig sabihin ay hindi muna kailangang pumunta sa malayo para hanapin ang supporting sign. Isa sa mga sign na subok na o tested and proven by many treasure hunters ay itong triangle na sign. Kung kaya kapag nakakita kayo ng ganitong klaseng sign ay jackpot na kayo ka-TH. Ngayon alam nyo na kung paano hanapin ang treasure o kung paano mag-decode ng triangulation na sign, at kung gusto nyo pa magkaroon ng kaalaman about sa mga sign ay wag muna kayo aalis. Ang mga sign sa treasure hunting ay hindi mo maiintindihan kung ang basehan mo lang ay yung tinatawag na unang pag-unawa. Dapat kung titingin tayo ng isang sign ay dapat tingnan natin ang lahat ng anggulo. Mas maganda kung gagamit tayo ng cellphone para kuhanan ng litrato ang mga sign na nakalagay sa bato. Dahil minsan mayroon mga sign o palatandaan na hindi natin makikita sa actual na pagtingin ng sign. Pero kapag ating piktura ng mga ito ay mayroon tayong makikita na kakaiba, isa sa mga halimbawa ay yung mga mukha na nakatingin sa sign. Mayroon na tayong video about dito mga ka-TH. Itong nakikita nyo ngayon sa screen ay mga halimbawa ito ng mga sign na nagpapahiwatig ng pagbaon sa arang ito. Pagmasdan ninyo ng maigi ang mga sign. if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping.
got it. I won't give up till I'm on top. I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with